Lihim ni Imee Marcos at ng tatlo niyang anak, mabubulgar. Ito po kasi ang buod ng ating paksa ngayon. Ito po palang si Imee ay may mga tagong yaman na nakadeposito sa ibang bansa. Gayon din ang kanyang tatlong anak. Ito po ay ibinulgar ng isang taong matabil ang dila na sa ngayon po ay tsugi na. Opo, tsugi na po siya dahil siguro sa kadaldalan niya. Ganon. Anyway, ito po ay lihim ni Imee na ayaw siguro niyang mabunyag. Yan marahil kung bakit ayaw niyang iwanan ng mga Duterte. Kung todo tanggol siya sa mga ito para marahil wala siyang makaaway na maaring magbunyag ng lihim niyang ito, alam niyang gagamitin ito ng mga Duterte laban sa kanya para suruan siya, kung sakaling kalabanin niya ang mga Duterte. Kaya naman, isinakripisyo niya ang kapatid niyang si PBBM para lang sa kaligtasan niya. Hay nako, Imee, bakit ka ganyan? Kung totoo ang balitang ito laban sa'yo, ay sana aminin mo na, para sa katahimikan ng lahat. Bueno, panoorin na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po. Babalikan natin ang balita noong 2016. Ito'y lumabas sa pahayagan April 5, 2016. At ang pamagat po ay si Imee, tatlong anak niya ay kasama na nakalista sa Panama Papers. Itong Panama Papers ay ang naglabas po nito ay mga pahayagan sa buong mundo sa pamamagitan ng mga investigative journalists. Marami yan, mga kaibigan, libo yata yan na mga journalists ang nagsama-sama at gumawa ng report tungkol sa mga taong merong itinatagong offshore account o deposito sa ibang bansa na sa mga bansang yan ay ginagawang taguan ng pera. Di ba? Ang sabi po dito sa balita, si Ilocos Norte Governor siya noon at that time, 2016. At ang kanyang tatlong anak na sina Ferdinand Richard Michael Manotok, Fernando Martin Borgi Manotok, at Matthew Joseph Manotok ay kasama sa mga nakalista, mga taong nakalista na iniuugnay sa offshore financial dealings ng mga mayayaman at kilala base sa mga dokumento mula sa isang law firm, isang tanggapan ng mga abogado sa tax haven sa Panama, sa bansang Panama. Mga kaibigan, itong si Matthew Joseph, pakinggan nyo ito, sinasabi po na itong si Matthew Joseph, katulad ng kanyang lolo na si Ferdinand Marcos, ay abogado na rin ngayon at nakapasa sa Philippine Bar noong 2014. Ang International Consortium of Investigative Journalists ay naglathala ng panibagong investigasyon na naghahayag na merong leak o tumagas yung internal files. Ibig sabihin mga kaibigan nabulgar ito, di ba? Kaya nabulgar ito, merong leak na nangyari. Siguro merong nakapaglabas ng dokumento na naglalaman ng impormasyon sa 214,488 offshore entities na konektado
sa mga tao na mula sa mahigit 200 bansa at mga teritoryo. O ito, subalit ang ICIJ ay kanilang sinabi na it does not intend to suggest or imply that any persons, companies, or other entities included in the ICIJ offshore links database have broken the law or otherwise acted improperly. Hindi naman daw sinasabi o intensyon na i-imply o ipalagay na ang sino mang tao, kumpanya o anumang entities na kasama dyan sa tumagas na database ng ICIJ, ay meron sila, hindi sila lumabag sa batas. Hindi ibig sabihin minilabag sila na batas, or otherwise ay meron silang nagawang hindi tama, mga kaibigan. Ang sabi ng ICIJ, kanilang i-define, an offshore entity is a company, trust, or fund created in low tax offshore jurisdiction. Ano ibig sabihin? Ang offshore account, nakapangalan yan hindi sa tao, kundi sa kumpanya, mga kaibigan. Trust or fund created in a low tax, mababa ang buwis nababayaran kapag ka kumpanya, hindi ba? A master client is often an intermediary or go-between who helps a client set up an offshore entity. Ayan ho, meron talagang ang trabaho na kung tawagin master client, sila ang nagbubukas nitong mga account na ito para dyan sa mga nagtatago ng pera. Si Aimee ay nasa listahan bilang master client of M-Trust. Yun ang pangalan ng kumpanya o entity, mga kaibigan. M-Trust ang pangalan. At si Aimee Marcos Manotok. Yan. Noong 2013, na istoryang inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism, ay napaulat na si Aimee ay isa sa mga beneficiaries ng Sintra Trust na itinatag noong pong 2002 sa BVI, in the BVI, as shown by documents uncovered, gaya ng ipinakikita ng mga dokumentong nakalap sa investigasyon ng ICIJ. Ang Sintra Trust at dalawa pang offshore companies ay iniuugnay kay Aimee na hindi nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Hindi nakadeklara. Meaning to say that Aimee filed as a lawmaker and provincial governor. O hindi kasama yan nung siya'y congresswoman pa lamang at naging provincial governor. Wala sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth yung mga depositong itinatago nila sa ibang bansa. Si Aimee at ang kanyang mga anak ay nasa listahan
ha? Ang ICIJ na siyang unang nagsiwalat, ha? Na itong napakalaking bulto na ito, ha? Ng mga files, computerized files noong 2012, ha? Ang siyang nag-udyok ng investigasyon o nagbunsod sa investigasyon sa tax dodging in a number of countries including Greece, India, the Philippines, and South Korea since 2013. Although, ito ho sinasabi kasi walang batas na nagsasabing bawal ito dito sa ating bansa, na wala nagsasabi na bawal ka magdeposito sa ibang bansa. Wala tayong batas niyan. So, ipapalagay mo hindi bawal. Di ba? Hindi nga bawal. Pero ang tanong, saan mo kinuha yan? Di ba? Kailan ka kailan ka nagbanat ng buto? Ha? Kasi yung public office, hindi naman pagbabanat ng buto yung ginawa nyo dyan eh. Ha? Wala naman kayong ginawa eh. Di ba? Ngayon, tanong natin, di ba? Yung mga anak niya, nakapangalan sa kanila yung mga deposito, saan nyo kinuha yan?